Hindi pa sumisikat ang araw, pero gising na si Nathaniel, Nat Balandra. Hindi dahil masipag siyang ipinanganak, kung hindi dahil kapag nahuli siya sa rota, may bawas ang kita. At kapag may bawas ang kita, may bawas ang ulam. Kapag may bawas ang ulam, mas sumasakit ang tuhod ng ina niyang si Aling Serapina dahil mas lalong nanginginig ang katawan sa gutom. Sa loob ng barong-barong na yero at kahoy, naririnig niya ang mahinang ubo ni Miko, pamangkin niyang siyam na taong gulang na parang laging kinakapos ang dibdib kapag malamig ang hangin mula sa ilog. Minsan, iniisip ni Nat na ang hangin sa sitio Maligaya ay parang may dalang kalawang, amoy putik, amoy bulok, amoy pagod. Pero kahit ganun, ito ang lugar na bumuhay sa kanila at ito rin ang lugar na unti-unting kumakain sa kanila. Nat, mahinang tawag ni Aling Serapina mula sa sulok, nakabalot sa kumot na manipis. Huwag ka nang sanang magpapabasa sa ilog ngayon, lumalamig. Sandali lang po to, sagot ni Nat habang isinusuot ang lumang bota. Hindi naman ako lulublob, sa gilid lang ako. Sa gilid, sa gitna, pareho lang yan sa ilog. Kapag siningil ka ng tadhana, walang pake kung saan ka nakatayo. Bulong ng ina, parang sinasabi ang isang dasal na matagal ng kabisado. Napatingin si Nat sa mukha ni Aling Serapina. Maputla, may mga ugat na tila sumisigaw sa balat at mga kamay na nanginginig kapag inaabot ang baso. Hindi niya masabing, "Ma, kaya ko to," dahil hindi niya sigurado kung kaya pa. Ang sigurado lang siya, kailangan. Lumapit si Miko, nakapikit pa, hawak ang maliit na plastik na baso. "Tito," mahinang ungol, sabay kuskus sa mata. "Aalis ka na?" "Babalik agad," pamako ni Nat, kahit alam niyang minsan hindi niya natutupad ang agad. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Mag-aaral ka ha? Huwag kang lalabas sa pampang." "Bakit?" tanong ni Miko, nakasimangot. "Maraming dumadaan na truck sa gabi at madulas," sagot ni Nat. Pinipilit gawing simpleng dahilan ang takot na mas malalim. Paglabas niya, sinalubong siya ng hangin na may halong alimuom at usok ng mga naglulutong karinderya sa dulo. Nakapila sa gilid ang ibang basurero, kanya-kanyang kariton, kanya-kanyang sako. May iba pang tulad niya, mga taong matatawag lang kapag may kailangang linisin, pero kapag may parangal, parang hindi sila kasama sa larawan. "Hoy Nat!" sigaw ng isang boses mula sa kanto. Si Otep yun, tambay na mas matangkad pa sa pangarap niya pero mas mababa ang tingin sa mundo. Kasama niya sina Boarding at Sawi, nakasandal sa pader na may graffiti. "Mukha kang papasok sa kasal ah." "Ay, basurero nga pala." Tumawa ang tatlo. Sanay na si Nat, pero sa bawat tawa, parang may maliit na bato sa dibdib niya. Hindi niya pinapansin, kapag sumagot siya, lalala. Kapag lumala, makakarating kay Kagawad Damaso. At kapag nakarating kay Kagawad Damaso, tiyak may kapalit. Tumulak siya ng kariton pa ilog. Sa gilid ng pampang, may nakapark na tricycle ni Tata Ramil. Bangkero na matanda na pero ang mata ay parang nakakita ng maraming lihim ng tubig. "Nat, dito ka muna," tawag ni Tata Ramil habang inaayos ang lambat na may nakasabit pang damo. "May nakita ako kagabi." "Ano po yun, Tay?" tanong ni Nat, tumigil sandali. "May mga sako na naman, galing sa taas. Yung amoy, hindi pang bahay," sabi ni Tata Ramil, bahagyang lumapit parang hindi ayaw marinig ng hangin. "May mga kahon pa, may marka." "Nakita niyo po yung truck?" tanong ni Nat, humigpit ang kapit sa hawakan. "Isang beses lang, itim, walang plaka sa likod o baka natatakpan," sagot ng matanda. "Pero may kasunod na motorsiklo, 2 lalaki, hindi taga rito." Huminga ng malalim si Nat. Hindi ito unang beses na may itinatapong basura mula sa mga mayayamang lugar sa taas. Pero nitong mga huling linggo, parang may ibang bigat, parang hindi lang plastik at lata. Minsan may bula ang tubig na parang sabon na hindi natatapos. "Sabihin ko kay Junjun," sabi ni Nat, pulit kalmado. "Sabihin mo pero mag-ingat ka," paalala ni Tata Ramil. "May mga taong may perang pangbusalan." Tumango si Nat at nagpatuloy sa ruta. Dumaan siya sa talipapa kung saan nakapwesto ang lugawan ni Aling Mercy. Amoy bawang at luya ang paligid at sa isang saglit, nakalimutan niya ang baho ng ilog. "O Nat, sandali!" tawag ni Aling Mercy, nakangiti habang hawak ang sandok. "May extra ako para kay Miko." "Aling Mercy, wag na po," nahihiya niyang sagot.
Hindi yang wag na. Utang mo sa akin yan. Bayaran mo na lang sa araw na masaya ka na. Biro ng matanda. Tapos inilagay sa supot ang lugaw at isang nilagang itlog. O, dalhin mo. Pag-uwi mo. Napangiti si Nat. Bahagya. Salamat po. Nat, biglang seryoso si Aling Mercy. Yumuko ng konti. Narinig ko yung kagawad. Nag-iikot na naman. Nagtatanong kung sino raw ang di nagbibigay. Napatigil si Nat. Maaga pa. Maaga? Ang pangungutong walang oras. Sabi ni Aling Mercy sabay irap. Mag-ingat ka. Hindi pa man siya nakalingon, narinig na niya ang malakas na tunog ng sapato sa semento. Dumating si Kagawad Damaso Umpad, nakapolo, may gold na relo, may hikaw na maliit na parang tuldok ng yabang, kasama ang 2 tanod na parang bantay sarado ang hangin. Oh, heto pala si Nat, sabi ni Kagawad Damaso, nakangiting hindi umaabot sa mata. Masipag pero masipag ba magbigay? Naramdaman ni Nat ang init ng dugo sa batok. Kagawad, bayad po ako sa oras, wala po akong... Wala kang ano, putol ni Damaso, lumapit, binaba ang boses na parang palaso. Wala kang pang-ambag? Paano ang barangay? Paano ang seguridad nyo? Paano ang proteksyon sa ruta? Kagawad, pilit ni Nat, nanginginig ang panga. May gamot po si nanay, may baon po si Miko. Huwag mong gawing drama ang buhay mo sa harap ko, singhal ni Damaso sabay tingin sa kariton. Alam mo ba, kung gusto kita, ilalagay kita sa magaan, pero kung ayaw mo, ipapasa kita sa pinakamabigat, yung dulo, yung may mga aso, yung may mga sako na ayaw hawakan ng iba. Parang lumubog ang sikmura ni Nat. Alam niya yung dulo, doon sa may bakanteng lote na tinatapunan ng kung ano-anong basura ng mga negosyo. Doon, maraming bubog, maraming daga, at minsan, mga hindi na niya gustong isipin. Hindi siya sumagot, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil ayaw niyang mabasag sa harap ng lahat. Napangisi si Damaso. Mamayang hapon, dumaan ka sa opisina. Alam mo na, huwag kang tatakas. Umalis ang kagawad na parang walang nangyari, habang si Nat ay naiwan na parang basang papel na tinapakan. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang bulong ni Aling Mercy. Kapal ng muka. Pinilit ni Nat bumalik sa kilos. Kapag tumigil siya, talo siya. Sa gilid ng barangay hall, nakita niya si Junjun Sioson, tanod na bata pa at halatang kinakabahan palagi. Lumapit si Nat. Junjun, tawag niya. May mga tinatapon na sako sa ilog. May mga kahon, may marka. Kagabi may truck. Nagulat si Junjun, tumingin sa paligid, parang may taong nakikinig. Nat, wag ka na. Wag mo nang pakialaman. Bakit? Ilang beses na to. Baho na ng tubig. Nagkakasakit na. Utos yan, putol ni Junjun, nanlaki ang mata. Sa taas, hindi ko kaya. Utos ng sino? Tanong ni Nat, napapahigpit ang boses. Napayuko si Junjun. Basta, mag-ingat ka na lang. Kasi kapag ikaw ang naging maingay, ikaw ang tatapalan. Naramdaman ni Nat ang bigat ng mundo sa balikat. Mula pagkabata, parang laging may taas na hindi niya kayang abutin at laging may utos na hindi niya kayang labanan. Naalala niya si Boggs, kapatid niya, na minsang umuwi na may lagnat, nanginginig at humihingi ng tulong. Naalala niya ang ospital na malamig, ang resibong may maraming zero, at ang pasensya na po ng nurse na hindi makatingin sa mata. Naalala niya ang huling gabing humihingal si Boggs at ang sarili niyang kamay na walang maibibigay kundi dasal. Simula noon, sinikap niya na huwag nang umasa sa awa. Pero minsan, kahit ayaw mo, pinipilit kang lumuhod ng buhay. Habang nag-iikot siya sa mga bahay para mangolekta ng sako, may nakita siyang bagong mukha sa may waiting shed. Babaeng naka-plain na blues at slacks, may hawak na folder at may sapatos na halatang sanay sa paglalakad. Hindi siya mukhang mayaman, pero mukhang may direksyon. Nagbaba siya ng sako sa kariton at napatingin. Napansin niyang nakatingin rin sa ilog ang babae, nakakunot ang noo. Kuya, tawag nito, magalang. Ikaw po da yung basurero dito sa ruta? Opo, sagot ni Nat, medyo nag-aalangan. Bakit po? Ngumiti ang babae,
pero hindi yung ngiting pakitang tao. Ako si Maela Jarin. Teacher po ako sa public school dito. May clean-up drive kami next week. Naghahanap ako ng makakatulong sa coordination. Natigilan si Nat. Di sa barangay po kayo. Galing na ako ron. Putol ni Maela, bahagyang napailing. Ang sabi, bahala na. Pero nakita ko yung ilog, hindi dapat bahala na lang. Tiningnan ni Nat ang ilog, yung tubig na parang may dalang lihim. Sanay na po kami. Hindi dapat masanay, sabi ni Maela, tumingala sa kanya. Kuya Nat, di ba? Narinig ko pangalan mo kanina. Yung kagawad, ang lakas manakot. Nanigas si Nat. Wala po yun. May yun, mariing sagot ni Maela. At kung walang lalaban, lalakas sila lalo. Huminga siya, parang pinipili ang salita. Hindi ko alam ang buong kwento mo pero gusto kong magsimula tayo sa maliit. Clean up drive, documentation, kahit listahan lang ng mga lugar na laging tinatapunan. Kaya mo ba? Si Nat, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib. Hindi galit, hindi takot. Parang pag-asa na hindi niya alam kung paano hawakan. Teacher, mahina niyang sabi. Basurero lang po ako. Napangiti si Maela, pero may lungkot sa dulo. Basurero ka, oo, pero ikaw ang unang tumatayo sa pagitan ng tao at dumi. Kung tutuusin, mas malinis ang trabaho mo kesa sa mga nakaupo sa barangay hall. Hindi alam ni Nat kung tatawa o iiyak. Tumanggo siya, dahan-dahan. Sige po, sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan. Salamat, sabi ni Maela, sabay abot ng papel na may numero. Text mo ako, huwag kang matakot magtanong. Pag-alis ni Maela, naiwan si Nat na nakatingin sa papel, parang may hawak siyang piraso ng ibang buhay. Ngunit kasabay noon, sumagi ang babala ni Junjun. Kapag ikaw ang naging maingay, ikaw ang tatapalan. Tiningin siya sa pampang, sa mga batang naglalaro malapit sa tubig, sa mga nanay na naglalaba, sa mga bangkero na nag-aayos ng bangka. Ito ang mundo niya. Ito ang mundo ni Miko. At kahit gaano siya kaliit dito, alam niyang may mga bagay na hindi pwedeng palampasin. Kaya nang itulak niya muli ang kariton at marinig ang malayong tawa ng mga tambay, mas mabigat pa rin ang ruta. Pero mas diretsyo na ang tingin niya sa unahan. Hindi pa niya alam na ilang hakbang lang mula rito, ang ilog na palaging tahimik ay magiging dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Ngunit sa araw na iyon, ang alam lang niya, kailangan niyang tumayo. Kahit basurero lang siya, kahit nanginginig ang tuhod, kahit may mga taong gustong ilubog siya kasama ng dumi. Hindi pa natutuyo sa dibdib ni Nat ang mga salitang iniwan ni Maela, kung walang lalaban, lalakas sila lalo. Pero habang itinutulak niya ang kariton sa makitib na daan pauwi, ramdam niyang may matang nakasunod sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman, matagal na niyang kabisado ang bigat ng titig ng mga taong naghahanap ng pagkakataong manghamak. Sa kanto, naroon sila Otep, Boarding at Sawi. May hawak na soft drinks, nakataas ang paa sa sirang bangko, parang mga hari sa kaharian ng walang trabaho. Oh, ayan na, tawa ni Otep, sabay turo. May dala na namang basura si Nat, baka pati pangarap niya isasako niya. Tumawa ulit ang tatlo. Si Nat, kahit umuusok ang tenga, pinili ang katahimikan. Hindi siya lalaban sa tawa, lalaban sa dahilan kung bakit sila tumatawa. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Miko na may dalang lumang notebook, halatang nagtitipis sa pagtutupi ng pahina. Tito, may assignment kami, yung tungkol sa ilog. Bakit daw marumi? Napapikit sandali si Nat. Marumi kasi may mga taong hindi marunong magtapon ng tama. Bakit hindi sila hinuhuli? May mga tao kasing malakas, sagot ni Nat, pilit nagpapakatatag. Sa loob, si Aling Serafina ay nakaupo sa silyang kawayan, hawak ang tuhod. Nat, dumaan ba yung kagawad? Opo, sagot ni Nat. Sabi mamayang hapon sa opisina. Lumalim ang buntong hininga ng ina.
Anak, huwag mo namang sanang pagbigyan palagi. Ma, kung hindi, ilalagay ako sa dulo. Alam niyo naman yun. Sagot ni Nat, pilit na hindi magtaas ng boses. Alam ko, mahina niyang sabi tapos tumingin kay Miko. Pero mas natatakot ako sa dulo ng buhay natin kapag palagi kang nagpapalugi sa dangal. Hindi sumagot si Nat. Kinuha niya ang supot ng lugaw na bigay ni Aling Mercy at inilapag sa mesa. Kain na lang po tayo. Habang kumakain si Miko, tinext ni Nat si Maela gamit ang lumang cellphone niyang may basag na screen. Teacher Maela, salamat po kanina. Kung may listahan po kayo, gawin natin. Ingat po. Hindi nagtagal, may sagot. Salamat Kuya Nat, bukas kita tatawagan. Mag-ingat ka rin. May mga galaw sa barangay. Napalunok si Nat. Parang lahat sa paligid niya ay may galaw, may lihim, may banta. Kahit ang hangin, parang may daladalang balita. Kinahapunan, bumalik siya sa ruta. Hindi siya pwedeng magpahinga. Hindi sa mundong may bayad ang bawat minuto. Habang binubuhat niya ang sako mula sa isang maliit na tindahan, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki sa gilid ng kalsada. May riverfront development daw, sabi ng isa, si Canardo na may maliit na hardware. Aayusin daw yung Pampang, magiging parang boulevard. Maganda yun sagot ng isa pang lalaki, si Mang Pilo na tricycle driver. Baka gumanda buhay natin. Kung para sa atin, sagot ni Canardo sabay iling. Pero sabi ng pinsan ko, may mga ahente na dumadaan. Pinapaalis daw yung mga nakatira sa gilid para daw sa commercial strip. Napahinto si Nat sandali. Riverfront Development, Boulevard, Commercial Strip. Maganda pakinggan pero sa karanasan niya, kapag may development, may mga taong linulunok. Paglabas niya sa talipapa, may nakita siyang dalawang lalaking hindi taga roon. Malinis ang gupit, plantsyado ang damit. Ang isa nakangiti, parang laging handang magbenta ng pangarap. Ang isa tahimik, pero ang katawan ay tila laging nakareding manakit. Magandang hapon po, bati ng nakangiti. Ako si Lauro Dizon. Ahente po ako, may proyekto dito sa Pampang. Baka kilala niyo si Nat Balandra? Naramdaman ni Nat ang lamig sa batok. Ako po yun. Mabuti. Masiglang sabi ni Lauro, sabay abot ng kamay. Hindi kinamayan ni Nat agad. Pinagmasdan niyo muna ang mata ng lalaki. Matalas sa likod ng ngiti. May survey kami. Gusto naming malaman kung ilan ang nakatira malapit sa ilog, sino ang may titulo, sino ang pwedeng bigyan ng relocation. Relocation? Putol ni Nat. Napakunot ang noo. Temporary lang naman, sagot ni Lauro. Parang napakadaling sabihin. Para sa progreso, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng turismo, para sa ikabubuti ng lahat. Sa tabi, ang tahimik na lalaki ay sumingit. Mababa ang boses pero mabigat. Ako si Gorio Quintanar, security, para lang walang istorbo. Wala naman po kaming balak mang istorbo, sagot ni Nat. Pero ramdam niyang ang sinabi niya ay parang paghawak sa alambre. Magaling, sabi ni Lauro sabay ngiti. Kasi ayaw namin ng ingay. Kapag may ingay, nasisira ang negosyo. Tumingin siya sa ilog, parang nag-iisip. At may mga bagay na ayaw naming mapag-usapan. Nat sa isang iglap, naalala ang sinabi ni Tata Ramil. May mga sako na naman, yung amoy, hindi pang bahay. Naalala rin niya ang babala ni Junjun. At sa gitna ng mga alaalang iyon, naramdaman niyang may sinulid na nagdudugtong-dugtong sa lahat. Hindi na siya nakipagtalo. May trabaho pa po ako, sabi niya sabay tulak ng kariton palayo. Nat, tawag ni Lauro, mas malakas. Kung may kailangan ka, pwede tayong mag-usap. May mga taong tinutulungan namin. May allowance. Hindi lumingon si Nat, pero ramdam niya ang ngiting hindi na gaanong magiliw sa likod. Pagsapit ng hapon, napilitan siyang dumaan sa barangay hall. Ang opisina ni Kagawad Damaso ay amoy pabango at sigarilyo. Parang hindi ito bahagi ng barangay na amoy ilog. "O Nat," sabi ni Damaso, nakasandal sa upuan na parang hari. "Ano, kumusta ang ruta mo? Mabigat ba?" "Okay lang po," sagot ni Nat, pilit tuwid ang likod. "Okay lang dahil mabait ako," sabi ni Damaso, sabay tapik sa mesa. "Pero tandaan mo Nat, ang kabaitan may presyo." Napatitig si Nat sa mesa. May obre doon na walang pangalan. "Kagawad, wala po talaga akong extra ngayon,"
Sumingangot si Damaso. Wala? May lugaw ka nga kanina eh. Nang lamig si Nat. Paano niya nalaman? Sino ang nagsabi? O sinusundan ba siya? Baka nakakalimutan mo, Nat. Dagdag ni Damaso. Tumayo. Lumapit. Ang barangay parang pamilya. Kapag may ambagan, dapat meron ka. Kagawad, mahinang sabi ni Nat. Pinipigil ang panginginig. May sakit po si nanay, si Miko. Hindi ko pa napapacheck up. Wala akong pakialam sa drama mo. Biglang sigaw ni Damaso sabay hampas sa mesa. Tumahimik ang paligid sa labas. Parang pati mga tanod ay natigilan. Kung ayaw mo magbigay, ilalagay kita sa dulo bukas. At kung may mangyari sa kariton mo, aksidente. Naiintindihan mo? Napalunok si Nat. Opo, ngayon, umalis ka na, sabi ni Damaso, sabay ngiting malamig. At huwag mong kakalibutan, may mga taong mas malakas kaysa sayo. Paglabas ni Nat, parang nanikip ang hangin. Dumiretso siya sa ilog para tapusin ang natitirang koleksyon. Sa pampang, nakita niya si Tata Ramil na nakatayo, nakatingin sa tubig. Parang may hinihintay. Tay, tawag ni Nat. May nakita na naman po ba kayo? Tahimik ngayon, sagot ng matanda. Pero hindi umaalis ang kunot sa noo. Pero kanina, may dumaan na itim na van. Tumigil sandali sa may dulo. May 2 bata sa loob. Bata? Ulit ni Nat. Agad na patingin sa dulo ng pampang. Oo, parang hindi taga rito. Malinis. May kasama pang yaya siguro. Tapos umalis. Kinabahan si Nat. Mga batang malinis na hindi taga roon. Paanong napunta sa pampang na ito? Habang nag-uusap sila, may dumaan na batang babae sa gilid. May hawak na balde. Nakilala ni Nat, si Kyla. Anak ng isa sa mga pangilyang minsang tumira sa taas. Pero ngayon, nakikitira lang sa kamag-anak malapit sa ilog. Kasama niya ang kapatid niyang lalaki si Enzo, mas maliit at mas makulit. Kyla! Tawag ni Nat, nagtataka. Bakit kayo nandito? Hindi ba sabi ng nanay niyo? Kuya Nat! Masiglang bati ni Kyla. Nagpapakuha kami ng tahong. Sabi ni Tito Santi masarap daw dito. Enzo, wag kang lalapit! Sigaw ni Kyla. Pero si Enzo, tumatakbo na sa madulas na bato. Enzo! Biglang sigaw ni Nat, sabay takbo. Sa isang iglap, dumulas si Enzo. Kumawala ang balde. Tumilapon ang bata sa gilid ng bato at nahulog sa tubig. Kya! Sigaw ni Kyla na parang napunit ang boses niya. Parang huminto ang mundo ni Nat. Ang tubig ay hindi lang tubig. Alam niya yan. Kapag hinila ka ng agos, hindi mo alam kung kailan ka bibitawan. Nat! Sigaw ni Tata Ramil. Tumatakbo rin. Pero si Nat hindi na nag-isip. Tumalon siya sa pampang, hinabol ang batang sumisigaw, hinabol ang kamay na lumulubog. Sa gilid, si Kyla, sa sobrang panik, sinubukang lumapit din. At sa pagmamadali, dumulas rin. Kya! Sigaw ni Nat, sabay abot. Parehong bata ang nasa tubig, parehong tinatangay, parehong umiiyak. Sa paligid, may mga taong nagsisigawan, may naglabas ng cellphone, may sinabing, "Hala!" Pero walang lumusong, walang gustong sumugal. Si Nat basang-basa na, lumalangoy kahit may putik at basura na bumabangga sa kanya. "Hawak! Hawak sa akin!" Sigaw niya, pilit kumakapit sa bato gamit ang isang kamay, habang inaabot ang bata gamit ang isa pa. "Natatakot ako!" Iyak ni Kyla. Sumisigaw habang nanginginig ang kamay. "Ako rin!" Sigaw ni Nat, hingal na hingal. "Pero hindi kita bibitawan. Dito, hawak!" Sa likod, narinig niya ang tunog ng bangka. Si Tata Ramil, kahit matanda, pinakawalan ang bangka at sinagwan. At si Kalando, mangingisda, sumunod, tumalon sa tubig para umalalay. "Nat, unahin mo yung babae!" Sigaw ni Kalando, sabay abot ng lubid na dala niya. "Enzo!" Sigaw ni Kyla, sabay turo sa kapatid na halos lumulubog. "Hindi ko kayo iiwan!" Sagot ni Nat, parang may apoy sa dibdib niya. Pumiglas siya sa agos. Inabot si Kyla. Hinila papunta sa bangka gamit ang lubid. Isang hila, isang dasal. Sa wakas, nakuha nila si Kyla. Ubo ng ubo, nanginginig, pero buhay. Pero si Enzo, lumubog sandali. Parang sinakal ni Nat ang hangin niya sa dibdib. "Enzo!" Sigaw niya. Sumisid ng hindi nag-iisip. Sa ilalim, madilim. May tumama sa paa niya, isang sako. May humila sa binti niya, hindi niya alam kung damo o kung ano. Pero pinilit niya. Pinilit niya dahil sa isip niya, hindi na siya pwedeng mawalan ulit. Nakita niya ang kamay ni Enzo, nakalutang. Parang humihingi ng tulong. Hinila niya pataas. Sumigaw ang mga tao sa pampang. Nang umangat sila, si Enzo ay halos walang tunog. Kulay abo ang labi. "Huminga ka! Huminga ka!
Pabulong na sabi ni Nat, nanginginig ang kamay habang iniaangat ang bata sa bangka. Si Tata Ramil nanginginig din, pero matatag. "Tito! Tito!" sigaw niya. Sinagwan palapit sa pampang. Pagdating sa lupa, si Calando ang nag-CPR sa batang si Enzo. "Hinga bata! Hinga!" bulong niya, habang si Kayla ay umiiyak at hawak ang braso ni Nat. "Kuya Nat!" hikbi ni Kayla. "Kasalanan ko!" "Wag!" sagot ni Nat, halos pabulong. "Buhay kayo, yun ang mahalaga." Sa ilang segundo na parang taon, biglang umubo si Enzo. Sumirit ang tubig mula sa bibig. Umiyak ang mga tao, yung iba sa gulat, yung iba sa awa, yung iba sa relief. Si Nat, basang-basa, sugatan ng tuhod, nanginginig ang buong katawan, pero hindi niya napansin ang sakit. Ang napansin lang niya ay ang 2 bata na buhay. Sa gilid ng kalsada, biglang dumating ang isang itim na van. Bumukas ang pinto. May mga security na bumaba, mabilis, maingat. At sa loob ng van, may boses na sumigaw. Boses ng isang babaeng halos mabali sa takot. "Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang mga anak ko?" sigaw ng babae habang bumababa mula sa itim na van, halos matisod sa pagmamadali. Elegantang suot, cream blazer na may halatang mamahalin. Pero ang mukha niya ay wasak sa takot. Ang mata namumula. Ang boses nanginginig na parang kakagaling sa bangungot. "Ma'am, breathe!" mahinang utos ni Nico, pero malinaw ang urgency. "Huwag po kayong lalapit sa tubig." Hindi sumunod agad ang babae. Dumiretso siya. Tinulak ang takot at dignidad at lumuhod sa harap ng 2 bata. "Kayla? Enzo?" pabulong niyang tawag, sakay yakap ng mahigpit. Yung yakap na parang ipapasok pabalik sa dibdib ang mga anak para hindi na muling mawala. "Ma!" umiyak si Kayla. Nanginginig ang balikat. "Nadulas si Enzo, tapos nadulas din ako." "Shh! Buhay kayo!" sagot ng babae. Hinihimas ang buhok ng 2. Tumingala siya kay Nat. Basang-basa, may sugat ang tuhod, nanginginig pa ang panga sa lamig. Sa unang tingin, halatang gusto niyang sumalita pero nauunahan siya ng luha. "Ikaw?" paus niyang sabi. "Ikaw ang... si Kuya Nat po," singit ni Kayla. Hawak pa rin ang manggas ni Nat. "Siya po yung tumalon, hindi po niya kami iniwan." Parang bumigat ang hangin. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Kahit ang mga nagvi-video ay napahinto sandali, tila nahihiyang pumasok sa isang sandaling masyadong totoo. Tumayo ang babae. Nanginginig ang tuhod. Inabot niya ang kamay ni Nat. "Ako si Miranda Valles Roxas," pakilala niya. Pilit pinatatagag ang boses. "At hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa mo." Napansin ni Nat ang palad niyang basang-basa. Gusto niyang umurong, hindi dahil bastos, kundi dahil sanay siyang umiwas sa mga taong may mundo na hindi niya kayang pasukin. Pero nakita niya sa mata ni Miranda ang isang inang hindi nag-aartista. Kaya dahan-dahan, kinamayan niya. "Wala pong bayad yun, ma'am," paos ni Nat. "Bata po sila." Tumanggi si Miranda. At doon tuluyang bumagsak ang luha niya. "Bata sila!" ulit niya, parang panalangin. "At muntik ko na silang mawala, ma'am. Kailangan po natin dalhin si Enzo sa klinik," sabi ni Sophie, mabilis na nagche-check sa phone. "May ambulance na papunta kung gusto nyo." "Walang ambulance dito," singit ni Calando, hingal pa. "Pero may tricycle si Mang Pilo. Mabilis yun." "Pilo!" sigaw ni Tata Ramil, kumakaway. "Dali!" Dumating si Mang Pilo, tuliro. "Ano? Ay, ma'am?" Napatigil siya nang makita ang hitsura ni Miranda at ang van. "Ay, Diyos ko, pakisakay," utos ni Nico, sabay abot ng cash kay Mang Pilo nang hindi na nakikipagtalo. "Sa pinakamalapit na klinik, ako ang bahala." Si Miranda, bago sumakay si Enzo, lumapit ulit kay Nat. "Sasama ka," sabi niya, hindi tanong kundi pakiusap na may bigat. "Kailangan ka nilang makita. Kailangan kong malaman kung okay ka. At kailangan kong marinig kung paano nangyari." "Ma'am, may trabaho pa po ako," simula ni Nat. Pero naputol nang mapatingin siya kay Kayla na hawak pa rin ang damit niya na parang siya ang huling pader ng seguridad. "Kuya Nat, huwag ka pong aalis," pakiusap ni Kayla, nangingilid pa rin ng luha. Napalunok si Nat. Sa malayo, nakita niyang may ilang lalaking nakasiksik sa gilid ng kalsada, mga mukhang hindi taga rito. Isa roon ang pamilyar, si Lauro Dizon, nakatingin ng matalim, parang sinusukat ang bawat galaw.
Sa tabi niya, si Goryo Quintanar, nakapamulsa, walang emosyon. Hindi lumapit ang dalawa, pero naroon ang presensya, parang aninong nakasabit sa likod ng esena. Sandali lang po, sagot ni Nat kay Miranda, saka lumingon kay Tata Ramil. Tay, pakisabi po kay nanay, may nangyari lang, babalik po ako. Tumanggo si Tata Ramil, halatang may gustong sabihin pero pinigilan. Mag-ingat ka Nat ha, sa klinik sa bayan, parang ibang mundo ang hangin, amoy alkohol, puti ang ilaw, tahimik ang pader. Si Enzo ay dinala sa loob, si Kayla nakaupo sa bench nakayakap kay Miranda. Si Nat naman ay pinaupo rin, binigyan ng tuwalya ng isang nurse. Nagtaka ang nurse kung bakit basurero ang kasama ng isang babaeng ganon ang ayos, pero hindi na nagtanong. Sanay na rin siguro sa mga kwentong biglang sumusulpot. Kuya, sugatan ka, sabi ni Sophie, nakaluhod sa harap ni Nat habang tinitignan ng tuhod niyang gasgas. May first aid kit kami. Okay lang po, sagot ni Nat. Pero nang dumampi ang bulak sa sugat, napaigdat siya. Aray, sorry, sabi ni Sophie, mas may puso kaysa sa inaasahan. Masakit siguro yan, pero mas masakit sigurong mawala ng tao. Sa tabi, si Miranda ay tahimik na nakatingin kay Nat. Parang kinikilatis hindi ang itsura, kundi ang laman ng pagkatao. Nat, sabi niya matapos ang ilang minuto. Bakit mo ginawa? Maraming tao sa pangpang. Pero ikaw ang tumalon, hindi agad nakasagot si Nat. Sa utak niya, bumalik ang mukha ni Bogs, ang huling gabing walang nakatulong. Bumalik ang resibo ng ospital, bumalik ang kamay niyang walang maibigay. Dahil alam ko po yung pakiramdam na may nawawala, sagot niya, mababa. At kapag hindi ka gumalaw, habang buong kang may tanong sa dibdib. Nanahimik si Miranda sa katumanggo. Salamat, sabi niya. Simple pero parang may bigat ng buong mundo. Nang gabing iyon, hinatid si Nat pauwi ng isa sa sasakyan ni Miranda, hindi para ipakita sa barangay, kundi para siguraduhing ligtas siya. Pero bago siya bumaba, may iniabot si Sophie na maliit na calling card. Ma'am Miranda wants you to have this, sabi ni Sophie. Number ko yan. Tawagan mo kami kapag may kailangan. Kahit anong oras, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, sagot ni Nat. Hawak ang card na parang mainit. Sabihin mo lang na buhay sila at buhay ka rin. Pag uwi ni Nat, halos tumakbo si Miko sa kanya. Tito, sabi ni Tata Ramil may mga bata raw sa ilog. Okay na, sagot ni Nat. Pilit ngiti kahit nanginginig pa rin siya. Okay na lahat. Si Aling Serafina nakaupo sa gilid ng kama, namumula ang mata. Anak, sabi ni Nat. Hawak ang kamay ni Nat na basang-basa. Bakit ka ganyan? Gusto mo bang mauna ka pa sa akin? Ma, hingal ni Nat. Hindi ko po kayang makita. Huwag mo akong sasagutin, putol ni Aling Serafina. Pero hindi galit. Takot. Kaya lang, sana may awa rin sa sarili. Kinabukasan ng umaga, hindi pa tapos uminit ang araw, may kumatok sa pintuan nila. Malakas, pero hindi bastos. Parang sinadyang marinig pero may paggalang. Saka palang naramdaman ni Nat ang kaba na kakaiba. Hindi kaba ng kagawad, kundi kaba ng pagbabago. Pagbukas niya, tumambad si Miranda. Nakasuot ng simple lang na damit ngayon. Wala ang blazer pero hindi maitatago ang aura ng taong sanay utusan ng mundo. Kasama si Sophie at si Nico at sa likod nila, nakatayo sina Kayla at Enzo na may dalang paper bag. Nat, sabi ni Miranda, diretsyo. Pasensya ka na kung maaga, pero gusto kong ako mismo ang pumunta. Napatitig si Nat. Ma'am, dito po? Oo, sagot ni Miranda. Sabay tingin sa loob ng bahay, sa yero, sa kahoy, sa lumang mesa, sa kutsyon. Sa isang iglap, parang lumiit ang mundo ni Nat sa hiya, pero hindi nangutya si Miranda. Sa halip, tumingin siya kay Aling Serafina na unti-unting lumapit. Hawak ang tuhod. Kayo po ba ang nanay niya? Tanong ni Miranda. Maingat. Oo, sagot ni Aling Serafina. Halos pabulong. Ako si Serafina. Lumapit si Miranda at bahagyang yumuko. Isang galaw na hindi inaasahan mula sa taong bilyonarya. Maraming salamat sa pagpapalaki sa kanya, sabi niya. Kung wala siya kahapon, hindi ko na alam. Naubos ang hangin sa dibdib ni Aling Serafina. Ma'am, anak ko lang po yan, sagot niya, nanginginig. Pero salamat sa pagpunta. Sa tabi, lumapit si Kayla. Inabot kay Miko ang paper bag. Kuya Miko, iyan po, snacks.
sabi ni Mama, para raw po sa'yo. Si Miko, nanlaki ang mata. Para sa akin? Oo, sagot ni Enzo. Mahina ang boses, halatang pagod pa. Thank you, Kuya Nat. Napayuko si Nat, parang hindi kayang tanggapin ang pasasalamat. Okay na yun, sabi niya, pero basag ang boses. Umupo si Miranda sa lumang upuan na inialok ni Aling Serafina. Nat, sabi niya, seryoso na. Hindi ako pumunta para mag-iwan ng sobre lang. Ayokong iinsultuhin ka. Gusto kong tulungan ka sa paraang may dignidad. Napatigil si Nat. Dignidad. Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang iyon na nakaangkla sa pangalan niya. Una, sabi ni Miranda, sabay tingin kay Aling Serafina. Gusto kong ipa-check up kayo. Full medical workup. At kung may gamutan, sagot ng foundation ko. Nanlaki ang mata ni Aling Serafina. Ma'am, hindi po namin kaya. Huwag niyo nang isipin kung kaya. Putol ni Miranda. Malumanay pero matatag. Kaya ko. At gusto ko. Pangalawa, dagdag ni Miranda, tumingin kay Miko. Si Miko, gusto kong suportahan ang pag-aaral niya. School supplies, check-ups, at kung kaya niya, scholarship sa paglipas ng taon. Napalunok si Nat. Ma'am, sobra na po yan. Hindi sobra kung tama, sagot ni Miranda. Sa puntong iyon, may kumalabog sa labas, mga yabag na mabigat, at sa pintuan, lumitaw si Kagawad Damaso, kasama si Goryo Quintanar. Mukhang kanina pa nagmamatsyag, naka-cross arm si Damaso, nakangiting plastic. Ay wow, sabi ni Damaso, malakas ang boses para marinig ng kapitbahay. Nat, hindi mo man lang sinabi sa barangay na may VIP, nanigas si Nat. Si Nico ay bahagyang humakbang pasulong, protektibo. Si Sophie napatingin kay Miranda, naghihintay ng utos. Si Miranda, dahan-dahan himuko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaray. Pero ang boses niya, parang bakal na nakabalot sa seda. Magandang umaga. At kayo po ay... Kagawad Damaso Ompad, sagot ni Damaso, taas noo. In charge dito, baka gusto niyo munang dumaan sa opisina para maayos ang usapan kasi may mga tao ring hawak namin dito. Napatingin si Miranda kay Nat, saka kay Aling Serafina, saka sa pinto. Hindi ako pumunta para makiusap. Pumunta ako para magpasalamat at tumulong. Sumingit si Goryo, malamig ang tingin kay Nat. Tulong? Baka naman, kuha tao yan. May trabaho pa si Nat dito, hindi nakagalaw si Nat. Parang bumalik ang banta ng kahapon, pero ngayon, mas masahol. May makapangyarihan ng nakaharap sa makapangyarihan at siya ang nasa gitna. Sa gilid, may dumating pang isang tao, si Maela Jarin, hingal, may dalang folder. Kagawad, sabi niya, hindi umiwas. Anong ginagawa niyo dito? Nilingon ni Damaso si Maela, nagdilim ang muka. Ay, teacher, laging sausaw. Tumingin si Maela kay Miranda, nagulat, pero agad nagpakilala. Ako po si Maela, teacher, at tumingin siya kay Nat parang nagpapaalala ng usapan nila kaapon. Kung tulong ang pag-uusapan, sana yung tulong na hindi ginagawang laruan ng tao. Tumahimik saglit ang buong bahay, yung tipong kahit huni ng ibon sa labas, maririnig mo. Si Miranda muling humarap kay Damaso. Kung may problema kayo sa pagbisita ko, sabi niya, pwede nating pag-usapan ng maayos. Pero ngayon, ayokong may nananakot sa taong nagligtas sa mga anak ko. Sa gilid, napangisi si Damaso, pero hindi na kasing tapang. Walang nananakot, ma'am. Nagpapaalala lang. Dito kasi may sistema. Kung sistema ang pang-aabuso, sagot ni Miranda, babaguhin natin. At sa mga mata ni Nat, sa unang pagkakataon, nakita niya ang posibilidad na baka may araw na hindi siya kailangang yumuko para mabuhay. Na baka ang pagtalo niya sa ilog kahapon ay hindi lang pagliligtas sa dalawang bata, kundi pag-aahon din ng sarili niyang buhay mula sa agos ng kahiyaan at takot. Kung sistema ang pang-aabuso, mariing sabi ni Miranda, babaguhin natin. Sa isang iglap, parang humigpit ang panga ni Kagawad Damaso. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya, lalo na't babae pa, at lalo na't halatang may kapangyarihang hindi niya kayang takutin gamit ang posisyon sa barangay.
Pero kahit nanginginig ang yabang niya, pinilit pa rin niyang itaas ang noo. "Ma'am," sagot ni Damaso, tunog pilit. "Hindi niyo po alam ang galawan dito. Baka masaktan lang kayo sa pakikialam." Hindi kumurap si Miranda. "Mas nasasaktan ng mga tao rito araw-araw," sagot niya. Dahan-dahan pero matalim. "At yan ang pakikialam na pinili ko." Nasa pagitan nila si Nat, parang pader na kahoy sa gitna ng dalawang bato. Ramdam niya ang takot sa dibdib, pero may kakaibang tapang na sumisilip kapag nakikita niya si Aling Serafina na nakahawak sa tuhod, si Miko na naninikip ang yakap sa paper bag, at si Maela na nakatayo sa tabi na parang handang sumalo ng anumang bato. "Teacher," singhal ni Damaso kay Maela, "mag-focus ka na lang sa mga bata, huwag ka nang sumausaw sa politika." "Kapag gutom at takot ang mga bata, politika yun kahit anong tawag mo," sagot ni Maela, diretso ang tingin. "At kung may nananakot sa basurero dito, hindi yan trabaho ng basurero lang, trabaho yan ng buong komunidad." Si Goryo, tahimik lang, pero lumapit ng kalahating hakbang kay Nat. "Nat," bulong niya, "huwag kang maging dahilan ng gulo, lalo na kung may mahal ka sa bahay." Nanlamig ang kamay ni Nat. Naglalaro sa isip niya ang mukha ni Miko, ang tanong, ang ubo, ang "Tito, babalik ka ba?" Sa sandaling iyon, gusto niyang sumigaw, pero pinigil niya. Alam niya, kapag sumabog siya, si Miko ang tatamaan. Sumingit si Nico Ruesga, malapad ang balikat, tumayo sa pagitan ni Goryo at ni Nat. "Sir," sabi niya, "mag-ingat po tayo sa mga salita." "Relax," sagot ni Goryo, ngiting walang init. "Nag-uusap lang." "Kung ganyan ang usap sa lugar niyo," sagot ni Miranda, saka tumingin kay Damaso, "mas lalo kong gustong makilala ang sistema ninyo." Hindi na sumagot si Damaso. Sa halip, tinapik niya ang pinto na parang siya ang may-ari ng bahay, saka tumalikod. "Nat," binitawan yung pahabol, pananakot. "Mamaya sa barangay hall, huwag kang mawawala." Pag-alis nila, para bang bumalik ang hangin sa loob ng bahay, pero hindi iyon ginhawa. Parang mas mabigat pa, dahil ngayon alam na ni Nat na may laban ng nagbukas at hindi na madaling isara. Umupo muli si Miranda, mas maingat na ngayon ang kilos. "Nat, hindi ko hahayaang may mananakot sa'yo, pero kailangan kong malaman ng buong larawan. Anong ginagawa nila sa'yo?" Napatitig si Nat sa sahig na kahoy. Si Aling Serafina ang unang nagsalita, nanginginig ang boses. Pinapabayad siya. Kapag hindi, binibigyan ng pinakamabigat na ruta. Minsan, sinisira ang kariton. Minsan, pinapahiya sa meeting. Nagbuntong hininga si Miranda. Halatang pinipig ng galit. "May proof ba?" tanong niya. "Dito po, ma'am." Singit ni Mayela, hawak ang folder. "May mga pangalan ng basurero na nagsumbong sa akin. Takot lang magsalita, pero nagsisimula na silang mapuno." Tumango si Miranda. "Sige," sabi niya, "gagawin natin ito ng maayos. Hindi ako magpapakalat ng eskandalo na walang base, pero hindi rin ako aatras." Pagkatapos ng pagbisita, hinatid ng team ni Miranda si Aling Serafina at Miko sa klinik sa bayan para sa check-up schedule at initial assessment. Si Sophie ang nag-asikaso ng papeles. Si Nico ang nagbantay sa paligid. Si Nat, habang nakaupo sa waiting area, parang hindi pa rin makapaniwala na may ganitong eksena sa buhay niya. Na dati, siya ang nakapila para manghingi ng diskwento. Ngayon may taong nagbubukas ng pinto para sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi dramatikong bigla ang yaman, kundi mga hakbang na may plano. Dinala si Nat ni Sophie sa isang maliit na opisina sa bayan. Hindi marangya pero malinis at maaliwalas. Doon niya nakilala si Dr. Vito Sandejas, environmental officer na may salamin at mukhang kulang sa tulog pero puno ng prinsipyo. At si Leonie Prado, project coordinator na mabilis magsalita pero mas mabilis kumilos. "Nat, tama ba?" bati ni Dr. Vito. "Ikaw yung tumalon sa ilog para kay Kyla at Enzo." "Opo," sagot ni Nat, awkward. "Pero ginawa ko lang po yung dapat." "Hindi lahat ginagawa yung dapat," sabi ni Leonie, half smile. "Kaya welcome ka dito. Ma'am Miranda wants you as community liaison sa River Rehabilitation Program. Huwag kang kabahan, training muna. Bayad ka,
may ID, may schedule. Parang may tumunog sa dibdib ni Nat. Hindi kampana, kundi pinto. "Ako po, liaison?" Tanong niya halos pabulong. "Oo," sagot ni Leonie. "Ikaw ang nakakakilala sa Pampang. Ikaw ang nakakaalam kung saan dumadaloy ang basura, saan galing, anong oras, at sino ang nagbubulag-bulagan. Hindi kami pwedeng puro papel. Kailangan namin ng taong nakatapak sa lupa." Sumingit si Dr. Vito, seryoso ang mata. "At Nat, may isa pang dahilan. May nararamdaman kaming illegal dumping sa ilog ninyo. Hindi lang household waste, may chemical, may pattern. Kailangan nating ma-document." Napalunok si Nat. Bumalik sa isip niya ang amoy na hindi pang bahay, ang sako, ang kahon, ang itim na truck. "May nakita po ako o narinig," amin niya. "May mga sako sa gabi, may mga kahon na may marka." "Anong marka?" Mabilis na tanong ni Dr. Vito. "Hindi ko pa po malinaw," sagot ni Nat. "Pero kaya ko pong hanapin. Nakikita ko yung mga kahon minsan bago matangay." Tumango si Leonie. "Good," sabi niya. "Pero ingat ka ha, kasi kapag may illegal dumping, may tao sa likod niyan." Hindi nagtagal, kumalat sa sitio Maligaya ang balita. May trabaho na si Nat sa foundation. Hindi lahat natuwa. Sa kanto, sinalubong siya ng tawanan ni na Otep, Bording at Sawi. "Ay wow!" sigaw ni Otep, mocking. "Basurero ka na, VIP ka pa. Baka next week mayor ka na." "Baka may sugar mommy," dagdag ni Bording sabay tawa. Si Nat pinigil ang sarili. "May trabaho ako," sagot niya, diretso. "Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo." Pero hindi dito natapos. Isang gabi, pauwi si Nat galing sa orientation, nakita niyang nakahandusay ang kariton niya sa gilid. Nabaligtad, sira ang gulong at may langisang hawakan. Halatang sinadya. "Diyos ko," bulong niya. Lumuhod at hinawakan ng gulong na bali. Sa dilim, may narinig siyang mahinang tawa. Paglingon niya, sa malayo, kita niya ang 3 anyo. Otep, Bording, Sawi. Nagtatakbuhan palayo. Hindi niya hinabol. Alam niya kapag hinabol niya, gulo. Kapag gulo, si Damaso ang magpapalabas na siya ang masama. Kinabukasan, habang inaayos ni Tata Ramil ang kariton, lumapit si Mayela, dala ang folder. "Nat," sabi ni Mayela, "narinig ko yung nangyari." "Okay lang," sagot ni Nat, pilit matatag. "Sanay na ako." "Huwag kang masanay," sagot ni Mayela, mas mahina pero mas matalim. "Kapag sinanay mo sarili mo sa pang-aapi, tinuturuan mo rin silang tama sila." Tahimik si Nat pero tumango. Sa mga sumunod na linggo, naging mas sistematiko ang buhay niya. Sa umaga, tumutulong siya sa river clean-up mapping kasama ang team ni na Dr. Vito at Leonie. Sa hapon, umuuwi siya para bantayan si Miko at ang check-up ni Aling Serafina. Sa gabi, minsan, bumabalik siya sa Pampang, hindi na para maghakot, kundi para magmasid. Isang gabi, kasama si Junjun Sioson sa malayo, nakita nila ang itim na truck. Mabagal itong dumaan, halos walang ilaw, may kasunod na motorsiklo. Huminto sa may dulo. May 2 lalaki ang bumaba, may binagsak na sako at kahon. "Junjun," bulong ni Nat. "Kita mo?" "Kita ko," sagot ni Junjun, nanginginig. "Pero Nat, huwag. Baka..." "Hindi ko sila lalapitan," sagot ni Nat. "Kukuha lang ako ng ebidensya." Gamit ang lumang cellphone, kumuha siya ng malabong larawan, pero sapat para makita ang hugis ng kahon at isang bahagyang logo. Nang umalis ang truck, saka lang siya lumapit, kasama si Junjun na halos hindi makahinga sa kaba. Sa isang kahon, may markang bahagi ng pangalan ng kumpanya. Hindi buo, pero parang pamilyar. "Tay," bulong ni Nat kinabukasan kay Tata Ramil habang ipinapakita ang picture. "Parang galing sa malaking supplier." "Anak," sagot ni Tata Ramil, worried. "Kapag malaki ang pangalan, malaki ang ipangbabayad para manahimik ka." At parang sinagot ng tadhana ang takot na iyon. Isang hapon, pinatawag si Nat ni Kagawad Damaso sa likod ng talipapa. Hindi sa opisina kundi sa lugar na maraming tao pero walang nakikinig. Kasama si Goryo. "Nat," sabi ni Damaso, sweet tone, "balita ko may bago kang trabaho." "Good, pero alam mo, may lugar ka pa rin dito." "Trabaho ko po yon," sagot ni Nat. "Maingat." "Hindi," sabi ni Damaso.
sabay abot ng sobre. Ito ang trabaho mo. Tahimik ka. Huwag mong guluhin ang ilog. Huwag mong guluhin ang proyekto. Nakatitig si Nat sa sobre. Parang ahas na nakangiti. Kagawad, sagot niya. Mababa pero buo. Hindi ko po kayang tanggapin yan. Nagbago ang mukha ni Damaso. Ha? Nat, huwag kang tanga. Isang buwan yan, katumbas ng ilang taon mong paghihirap. Tama na po, sagot ni Nat, tumalikod. Biglang lumapit si Goryo at bumulong sa tenga niya. Cold, threatening. May pamangkin ka, di ba? Si Miko. Maliit. Madaling mawala. Parang may naglaglag na yelo sa gulugod ni Nat. Hindi siya nakagalaw. Sa sandaling iyon, dumaan si Aling Mercy na may dalang supot. Napansin niya ang eksena at natigilan. Hoy! Sigaw ni Aling Mercy, furious. Ano yan? Nananakot na naman kayo? Umatras si Goryo, pero hindi umalis ang tingin. Si Damaso, mabilis na nagbagong anyo. Aling Mercy, nag-uusap lang kami. Kung usap yan, bakit nanginginig si Nat? Balik ni Aling Mercy. Mga demonyo kayo! Hinila ni Nat ang sarili palayo. Hindi dahil duwag, kundi dahil alam niyang bawat segundo na manatili siya roon ay peligro kay Miko. Kinagabihan, sa bahay, hindi niya masabing direkta kay Aling Serapina ang banta, pero napansin ng ina ang mukha niya. Anak, sabi ni Aling Serapina, may sinabi na naman sila. Hinaplos ni Nat ang ulo ni Miko na natutulog. Ma, ingatan po natin si Miko. Huwag po siyang palabasin mag-isa. Nat, bulong ni Aling Serapina, teary. Kahit anong tapang mo, huwag mong kakalimutan na tao ka rin. Humingi ka ng tulong. At humingi siya, hindi sa barangay, kundi kay Miranda. Sa opisina ng foundation, hinarap ni Miranda si Dr. Vito at Leonie. May nagbabanta kay Nat, sabi niya controlled anger, at may lumalabas na pangalan sa mga kahon. Sir, sagot ni Dr. Vito, may hinala na rin kami. Ang masama, may ilang subcontractors na konektado sa lumang supply chain ng Valles Roxas Logistics. Nanigas si Miranda. Konektado? Sa negosyo ko? Hindi ibig sabihin ikaw ang naggawa. Mabilis na sabi ni Leonie. Pero pwedeng ginagamit ang pangalan nyo o may dating kontratang sinasamantala. Tahimik si Miranda. Pero sa mata niya, ang bigat ay parang kasalanan kahit hindi niya sinadya. Lumapit siya kay Nat. Nat, sabi niya dahan-dahan, hindi ko to palalampasin, pero gagawin natin ito ng tama. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya at kailangan nating protektahan si Miko. Tumunog si Nat, pero ang dibdib niya parang binibigatan ng dalawang mundo. Ang mundo ng ilog at ang mundo ng mga taong may pera. Sa pagitan, siya, basurero na gustong maging taong may dangal, pero may pamangking na pwedeng gawing pambala. Sa labas ng opisina, tumunog ang cellphone ni Maela. Nat, magmi-meeting ang mga residente. Gusto nilang lumaban. Pinikit ni Nat ang mata. Alam niyang papunta na sila sa punto na hindi na sapat ang pagtitiis. At sa malayo, parang naririnig niya ang ilog. Hindi na lang agos ng tubig, kundi agos ng katotohanan na kailangang sumamblat. Pinikit ni Nat ang mata sa mismong sandaling iyon. Ang tunog ng cellphone ni Maela, ang salitang gusto nilang lumaban. At ang bigat ng banta kay Miko. Lahat nagsiksikan sa dibdib niya na parang iisang malaking bato. Alam niyang kapag umatras siya, may tahimik na kapalit. Ligtas sila sa ngayon, pero lulubog pa rin ang komunidad sa dumi at takot. Kapag lumaban siya, may panganib, pero may pagkakataong mabago ang ilog, mabago ang sistema, mabago ang buhay. Pagmulat niya, naroon si Miranda Valles Roxas sa harap niya. Hindi na lang bilyonaryang may pera, kundi inang nakita ang kahinaan ng mundo sa isang iglap. Nat, sabi ni Miranda, hindi kita pipilitin, pero kung pipiliin mong lumaban, hindi ka mag-isa. Huminga si Nat ng malalim. Ma'am, sagot niya, hindi lang po akong natatakot. Si Miko, si nanay, lahat po dito. Pero kung hindi po tayo kikilos, palagi na lang po kaming tatakutin. Tumanggo si Miranda. Then we do it right, sabi niya. Ebidensya, legal, proteksyon. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita sa Sitio Maligaya. May community forum sa covered court. Si Maela ang nag-ikot ng imbitasyon kasama ang kabataang leader na si Santi Lagrimas at ang grupo ng mga nanay na una nang nagreklamo tungkol sa mabahong tubig at mga batang nagkakasakit.
Dumating ang mga mangingisda, bangkero, tindera, driver. Mga taong matagal nang napapagod pero ngayon lang nagkaroon ng dahilan para tumayo. Sa umaga ng forum, maaga pa lang abala na si Leonie Prado sa pag-aayos ng projector at mga upuan. Si Dr. Vito Sandejas naman, bitbit ang mga sample bottle ng tubig at lab results na naka-folder. Si Attorney Ria Marasigan, nakapolo at may dalang makapal na envelope, tahimik pero alerto. Sa gilid, si Nico Ruesga, nakatayo na parang pader, mata sa lahat ng direksyon. Si Nat, nakaupo sa likod ng court, hawak ang folder na pinaglagyan niya ng mga larawan ng truck, ng kahon at ng ilang log na tinulungan siyang gawin ni Junjun. Sa tabi niya si Aling Serafina, nakabalot sa shawl, hawak ang rosalyo. Si Miko naman kasama si Aling Mercy sa upuan sa unahan para hindi magulo, pero kitang-kita sa mukha ng bata ang kaba. Kuya Nat, bulong ni Miko. Kapag nagsalita ka, hindi ka ba kukunin? Napalunok si Nat, ngumiti kahit masakit. Hindi Miko, sagot niya. May mga tao na tayong kasama. Tumingin si Miko kay Maela na nag-aayos ng mikropono at kay Miranda na tahimik na nakatayo sa gilid. Nakasuot ng simpleng blouse pero halatang may bigat ang presensya. Si Ate Maela ba? Tanong ni Miko. Oo Nat, sagot ni Nat. At si Ma'am Miranda, at si Nico, at lahat ng nandito. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, halos puno na ang court. May mga side characters na nagdadagdog ng kulay sa esena. Si Aling Dory na laging nagrereklamo sa presyo ng bigas, si Cora Bituin na palaging may chismis. Pero ngayon halatang seryoso. Si Mang Pilo na driver na nakita ang van noong araw ng pagkalunod. Si Canardo na may hardware na takot mawala ng pwesto. At si Tata Ramil na nakatayo sa gilid. Hawak ang sombrero, parang nananalangin kahit hindi nakapikit. Mga kabarangay, panimula ni Maela sa mikropono. Hindi tayo nandito para manggulo. Nandito tayo para magtanong, para magpaliwanag, at para protektahan ang mga anak natin. Ilang buwan na nating nilalanghap ang baho ng ilog. Ilang buwan na rin na may mga taong nananakot kapag may nagsasalita. May murmur sa crowd. May ilan pang natatakot, pero mas marami ang nakikinig. Ngayon, dagdag ni Maela, may ebidensya na tayo at may mga taong handang tumulong para dalhin ito sa tamang proseso. Tumanggo si Leonie, saka tinawag si Dr. Vito. Lumapit si Dr. Vito sa harap, binuksan ang folder. Ito ang water test results, sabi niya. Hindi ito normal na household waste lang. May chemical indicators na consistent sa industrial discharge. Ibig sabihin, may nagtatapon ng hindi dapat itapon sa ilog. Delikado ito sa balat, sa baga, sa pagkain, lalo na sa mga bata. May biglang sigaw sa mga nanay. Kaya pala nangangati mga anak namin. Kaya pala inuubo. Hindi ito chismis, dagdag ni Dr. Vito. May lab, may data. Sunod na lumapit si Leonie, mabilis magsalita pero klaro. At ito ang mga log ng oras at lugar kung kailan dumadaan ng mga truck. Sabi niya, may mga larawan, may pattern. Sa puntong iyon, tumayo si Nat pero hindi pa lumalapit. Nanlalamig ang kamay niya. Sa likod ng isip niya, boses ni Goryo. Madaling mawala. Ramdam niya ang pagdampi ni Aling Serafina sa braso niya. Anak, bulong ng ina. Kung tama ang gagawin mo, Diyos ang bahala sa iyo. Tumango si Nat, saka humakbang. Pero bago siya makarating sa mikropono, biglang may ingay sa labas. May mga yabag na mabilis, may sigaw ng tanod, at parang may humahawi sa crowd. Pumasok si Kagawad Damaso Umpad, kasama si Lauro Dizon at ilang private security na nakaitim. Sa likod nila, si Goryo Quintanar, mata na walang awa. Oho, malakas na sabi ni Damaso. Ang dami palang matapang layon. Teacher, ginagawa mo na namang rally ang barangay ah? Hindi ito rally, sagot ni Maela. Forum ito. May karapatan ng mga tao. Karapatan? Tumawa si Damaso. May karapatan din akong panatilihin ang kaayusan. At sa nakikita ko, sinisiraan ninyo ang proyekto ng barangay, yung riverfront development. Sumingit si Lauro, ngumiting parang salesman. Mga kababayan, sabi niya,
Ang development ay para sa inyo, para magkaroon ng trabaho, negosyo, turismo. Huwag kayong magpapadala sa drama. Drama? Sigaw ni Aling Dory. Yung anak ko halos ma-ospital sa Kate, drama. Yung ubo ng mga bata, drama. Singit ni Cora bituin. Unang beses hindi chismis ang boses niya, kundi galit. Umingit ang private security, parang gustong ipasara ang mikropono. Sa isang iglap, namatay ang ilaw ng court, parang may humila ng switch. Nagkagulo, sigawan, may umiyak, may nagtakbuan. Miko! Sigaw ni Nat, panic, lumingon agad. Nakita niyang tinutulak ni Aling Mercy si Miko palapit sa likod. Dito ka! Sigaw ni Aling Mercy. Huwag kang lalayo! Sa dilim, naramdaman ni Nat ang kamay na humawak sa folder niya. Malakas, mabilis, parang magnanakaw. Paglingon niya, sigoryo. Bigay, bulong nito, sabay hila. Hindi! Sigaw ni Nat, hinawakan ng folder. Naghatakan sila. Sa isang saglit parang babagsak si Nat. Biglang sumugod, si Nico Ruesga. Isang mabilis na galaw, hinarang niya si Goryo, tinulak palayo. Enough, sabi ni Nico. Touch him again and you're done. Wala kang karapatan dito, singhal ni Goryo. Meron, sagot ni Nico, sabay pakita ng badge at tawag sa radio. At may warrant na rin kaming hinihintay. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ulit ang ilaw. At sa pagbukas ng ilaw, tumambad ang mukha ni Miranda. Nakaharap kay Damaso, mata sa mata. Kagawad Damaso, sabi ni Miranda, hindi nyo kayang patayin ang katotohanan sa pagpatay ng ilaw. Napangisi si Damaso. Ma'am Miranda, sagot niya. Ang dami no? Bakit may-ari ka na rin ba ng barangay? Huwag mong ilihis, sagot ni Miranda. May ebidensya ng illegal dumping at may ebidensya ng extortion at threats. Sinungaling, sigaw ni Damaso. Bayaran niyang basurero na yan. Ginagamit mo lang para gumanda pangalan mo. Dito na lumapit si Nat sa mikropono, kahit nanginginig. Hindi po ako bayaran, sabi ni Nat. Ako po yung araw-araw nakatapak sa putik. Ako po yung nakakaamoy ng kimikal. Ako po yung nakakita ng truck sa gabi. E di patunayan mo, sigaw ni Damaso, tauning. Sumingit si Attorney Ria Marasigan. Unang beses nagsalita, malamig at klaro. Patunay? Nasa envelope na to, sabi niya. Mga larawan, logs, witness statements at lab results. Naipasa na ito sa tamang ahensya at may koordinasyon na rin sa kapulisan. Nagbulungan ng crowd. Namilog ang mata ni Lauro. Sa puntong iyon biglang tumayo si Junjun Sioson, nanginginig pero buo ang boses. Totoo po lahat, sabi ni Junjun. Iiyak na. Pinagbantayan kami. Pinapatikom kami. Utos po sa taas. Anong taas? Sigaw ng isang lalaki sa crowd. Hindi na nakasagot si Junjun, iiyak na. Biglang may tunog ng sirena sa labas. Pumasok isang pulis na nakauniforme kasama ang isang opisyal. Good evening, sabi ng opisyal. May warrant kami para kay Goryo Quintanar para sa intimidation at assault at may isasampang kaso kay Kagawad Damaso Umpad para sa extortion at obstruction. Kasama rin sa investigasyon ng illegal dumping. Nanlumo si Damaso pero pilit nagmamatapang. Wala kayong ebidensya? Meron. Putol ni Attorney Ria, sabay tingin sa pulis. Sinubukang umatras ni Lauro Dizon pero hinarangan siya ng mga mangiisda at bangkero sa may pinto. Sina Tata Ramil, Calando at ilang kabataan kasama si Santi. Hindi sila nanuntok. Tumayo lang sila. Sapat para ipaalala. Hindi na nila hahayaang tapakan sila. Hindi ka makakatakas, sabi ni Tata Ramil. Hindi na. Sa loob ng ilang minuto, nakita ni Nat ang pangyayaring hindi niya inakala. Si Goryo, posas. Si Damaso, pinapalabas ng pulis, nagwawala. Si Lauro, nanginginig, hindi na makangiti. At ang mga tao, hindi na nakayuko. Lumapit si Miranda kay Nat. Nat, tapos na ang unang laban, pero magsisimula pa lang ang pagbabago. Makalipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang sitio Maligaya. Hindi magic, hindi biglaan, pero totoo. May bantay ilog program na itinayo, kasama sina Santi, Junjun, na ngayon mas matapang na, at ilang kabataan. Si Dr. Vito at Leonie, regular nagmo-monitor ng tubig. May cleanup drive na mas malaki, mas organisado.
May maliit na learning hub na pinangunahan ni Mayela para sa mga batang nahuhuli sa aralin, kasama si Miko na ngayon ay mas masigla, mas bihira ang ubo dahil napacheck up at nabigyan ng tamang gamot at bitamina. Si Aling Serafina, dahil sa gamutan, unti-unting gumaan ang rayuma. Hindi na siya araw-araw umiiyak sa sakit. Minsan, nakikita siyang nakaupo sa labas, nanonood ng ilog na unti-unting luminaw, hawak ang rosaryo, pero ngayon, mas may ngiti kaysa luha. At si Nat, hindi na lang basurero sa ruta. Naging bahagi siya ng River Stewardship Program bilang River Steward Supervisor. May ID siya, may sweldo, may training, may dignidad. Hindi siya yumaman ng biglaan, pero sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bawat katok sa pinto. Isang gabi, habang nakatayo siya sa pampang kasama si Tata Ramil, narinig niya ang tawa ni Miko sa likod, kasama sina Kyla at Enzo na bumisita. Masaya, buhay, walang takot. "Tito!" sigaw ni Miko. "Tingnan mo! Malinis na yung tubig dito!" Napangiti si Nat, tumingin sa ilog at sa refleksyon ng ilaw, parang nakita niya si Bogs sa alaala. Hindi nagalit, kundi payapa. "Oo," bulong ni Nat. Unti-unti, pero totoo.